Hello guys, luto tayo ng taro leaves. Ito yung aking taro plant. Dito ko hinarvest yung aking lulutuing taro leaves. Okay, let's cook. Before, ayusin muna natin itong ating taro leaves. Babalatan natin yan at saka hihiwain. Yan, merong green leaves, meron din yung dried na. Yan, yung brown. Dried na yan siya. Yung parang nabibili natin sa supermarket na mga dry na. Yan yun. Pero na-dry siya sa pinakapuno niya. Sa pinakahalaman. Ngayon, ito yung tangkay. Tatanggalin po natin yan, yung pinakabalat. Tanggalin lang po natin kasi hindi natin kailangan yan. Yan, kung paano ko siya binabalatan. Yan, ganyan po ang kanyang pagbabalat. Hanggang sa matanggal nyo na lahat ng balat, pwede na yan. Okay. Madali lang lutuin to guys. Siguro mga abot lang ng mga 30 to 45 minutes. Or to 1 hour, up to 1 hour. Yan. Ang lulutuin natin ito ay parang adobo na walang toyo. Yes. At yan na nga, pagka nabalatan nyo na yan, huhugasan na natin yan para atin nang hihiwain. So, lahat ng stem na yan, babalatan nyo ng ganyan. So, lahat ng pinagbalatan, yan, ilagay nyo sa compost nyo. Kung meron kayong compost, yan ang aking compost. Maganda yan sa mundo, nakakatulong kayo sa meron kayong contribute sa mundo na pag nagko-compost kayo, nakakatulong kayo sa zero waste management. Imbes na itapon nyo sa basurahan, yan, i-compost nyo na lang. Soon, meron kayong pataba sa lupa. Okay, yan. I-wash na natin yung tangkay. Ganyan lang. I-wash natin nang matanggal yung mga dumi-dumi. Itabi natin ngayon. Isunod natin i-wash yung kanyang dahon. So, yung dahon naman, yan. Yung tuyong dahon. Diba? Yun, nabibili natin sa supermarket ng mga tuyo-tuyo. Yan. Yan, pinatuyo mismo sa puno, sa halaman. So, meron tayong dry, meron tayong yung fresh pa na leaves. Iko-combine natin siyang iluto. Tingnan natin yung kalalabasan kung paano ba, kung malambot ba siya o matigas. Pero sa tingin ko, naluto ko na nga. So, parehas naman siyang lumambot. Sabay siyang lumambot. Kaya, okay din palang pagsamahin yung dried and fresh leaves kapag iluluto. Yan. Yan naman yung fresh leaves. Yung green pa siya. Gasan mo lang din para matanggal yung mga dumi-dumi sa dahon. Ang kagandahan lang pagka meron ka palang talagang tanim, yan, meron kang aanihin para makapagluto ka ng ulam mo. Diba? Kaya kayo guys, mag-start na rin kayo magtanim. Ayan hindi nyo na kailangan pumuntang palengke para bumili. Ayan na, maghiwa na tayo ng bawang. Bali, imi-mince natin yung bawang. Mince lang, tapos, ganun din sa sibuyas, imi-mince din natin. Pansin nyo, gumamit ako ng mallet kasi masakit sa kamay pag pipit-pitin mo gamit yung kamay. So, kung may mallet ka naman, gumamit ka ng mallet para hindi ka masaktan sa kamay mo. Okay. Yan, unti-unti natin balatan ang bawang nang atin na siyang ma-mince. Mas madali na siyang balatan pag pinitpit mo siya ng ganyan. So, madali na lang. Ayan, nakapitpit na siya. Ngayon, hihiwain mo na lang para mas madali na siyang mahiwa.
Yan yung mga technique. Para mas madali siyang balatan, yung bawang, pitpitin mo muna. Yan, para mas pinong-pino, yan, ganyan-ganyan mo, padaanan mo sa kutsilyo para mas pinong-pino. Bale, isang buong bawang pala ito, yung ginamit ko dito. Pwede siguro yung tama lang, mga kalahating bawang, kalahating cloves. Bale, 4 na cloves pala yun. Kasi kadalasan 8 cloves sa isang bawang eh. Ito naman yung sibuyas. Bale, i-mince lang din natin yan katulad ng bawang. Yan yung ating isa pa sa pampalasa. Yan, madali lang naman. Alam niyo naman siguro maghiwa ng sibuyas. Diba? Madali lang, i-mince lang po natin. Tapos, ayan, balatan muna natin. At, tanggalin yung mga hindi kailangang isama, mga bulok-bulok na part. Yan. Ayan na, i-mince na natin siya, guys. Yan. Pasensya na. Sa kamay natin, puro ugat. Yan talaga pagka batak sa mga gawaing bahay. Makaka-relate ang mga nanay na lagi nagluluto, naglalaba, mga gawain sa bahay, yan. Makikita mo ang mga kamay nila mauugat, katulad ng kamay ko. Yan. E de ano na natin, hiwain natin ang mince uli, sibuyas. Yan lang naman ang pangsahog, bawang, sibuyas, saka sili. Mamaya lalagyan natin ng suka para daw hindi makate. May napanood kasi akong vlog. Ang sabi, para hindi na kumate ang gabi, lagyan ng suka. So, ayan na. Meron na tayong sili. Yan. Hiwain nyo lang ng pa-diagonal ba tawag dyan? Yan. Yan. Basta ganyan. Kung paano nyo nakikita. Yan. Tapos nyan, set aside nyo muna. Dahil mamaya i-assemble na natin yan. Assemble natin sila sa pagluto. Okay. Ito pa pala, hihiwain pa natin tong tangkay. Yung tangkay ng gabi. Bale, pwede nyo ring lutuin ito na may gata. Pero dahil wala po akong gata sa mga as of the moment, so hindi natin siya lalagyan ng gata. Diba? Pwede naman eh. Parang lalabas lang siya na adobo. Yung kung nag-aadobo kayo ng kangkong, ganyan. Yan. Pwede naman lagyan nyo rin ng toyo kung gusto nyo. Kasi itong parang gagawin ko, parang ang pinakapampaalat niya is yung cubes. Chicken cubes, pwedeng pork cubes. Tapos magic sarap. So, parang lalabas na adobo siya. Kasi lalagyan natin siya ng suka. Yon. Adobong walang toyo. So, hiwain nyo siya ng paganyan, yung tangkay ng gabi. At, ayan na siya. Pagsamasamahin natin siya sa isang lalagyan para mamaya i-assemble natin sa kaldero. Ayan, ito namang dahon. Yan. Ganyang kaninipis para pag naluto, madali na lang. Kasi pag makapal, pwede matagal maluluto. Yan. Depende yan sa hiwa. Kung gusto niyo mas maluto ng mabilis, syempre mas maliliit ang hiwa dapat. Di ba? Kailangan lang masipag kayo sa paghihiwa kasi sa pagluluto, madali lang naman eh. Ang mahirap yung pagpe-prepare. Yung paghihiwa, yan talaga yung challenge dyan. Yung pagtitimpla, madali na lang yon. Kung gusto nyong maalat, kung gusto nyong matabang, nasa sa inyo yun eh. Pero ito yung pinaka-challenge, yung paghihiwa ng mga ingredients. Iyan. Kung di ka masipag maghiwa, wala, mahirap.
Kaya kailangan samahan mo ng sipag at tiyaga ang pagluluto. So, ayan na. Nandito na tayo sa dried na leaves. Ganun lang din. Hiwain mo siya ng paganyan. Katulad ng ginawa mo sa kulay green pa na dahon. Yan, hiwa-hiwa hanggang sa maubos sila. Ayan, yan na yung combination, green and brown. So, ano nang gagawin natin? Yan, assemble na natin. Unahin natin ilagay yung mga tangkay. Yun o, yung tangkay na medyo brown-brown na. Tapos yung medyo, susunod mo yung fresh na tangkay. Tapos ng fresh na tangkay, ilalagay mo na yung, meron tayong sahog eh. Ay, hindi pa pala. Yan, yung dried muna na leaves. Kasi baka nga mas matagal siya maluto, unahin natin siya. Okay. Ilagay na natin dyan. Susunod natin dyan ay yung sahog natin na baboy. Bali itong baboy na to parang malaman. Yan o. Ginagamit yan sa steak eh. Pero ginamit ko muna siya ngayon as pang sahog lang naman. Yan, ilagay mo na ngayon yung bawang. Diba? Daming bawang yan, no? Para masarap. Excuse me. Ang sunod ay sibuyas. Parang ano ka, ang tawag dito? Parang Bicol expression eh. Wala lang nga lang gata. Ayan, lagay mo na rin yung sili. Pwede ka maglagay ng siling red. Yung labuyo. Yan, siling green yan eh, yung pangsigang. Hindi ko lalagyan ng red kasi baka hindi makain eh. Hindi makain ng mga anak ko. Siyempre, pagka red, iba yung anghang nun eh. Yan, para makain naman ng mga bata. Kung may mga bata kayo, di ba? Mas makain nila pagka walang super anghang. Ayan, lagyan mo na ng tubig. Yan yung pinakasabaw niya. Bali, ang nilagay ko dito, 4 na cups. Kung medyo kulang pa, kayo nang bahalang magdagdag. So, pakukuluan lang natin yan. Yan, nasama na natin si cubes. Bali, chicken cubes yan kasi wala akong pork cubes. Pwede rin naman yan. Lalagyan natin. So, pag kumukulo na siya, mga 30 minutes na siyang kumulo, yan ang itsura niya. So, pagka ganyan ang itsura, pwede mo nang lagyan ng suka. Mga 1/4 yung nilagay ko. Yan, 1/4 na measuring cup. White vinegar. Yan din yung para hindi makate yung gabi. Yan daw yung sikreto. Para hindi makate pag kinain. Yan. So, takpan uli natin yan. Simmer natin uli ng mga 15 minutes pa. So, yan na. Nasa 45 minutes na siyang niluluto. Pwede mong dagdagan ng asin. Ay, check muna natin kung malambot na yung yung baboy. Yun, lumulusot na siya. So, ibig sabihin malambot na. Okay, pwede na yan. Ibig sabihin, luto na yan. Konting pakulo na lang, okay na. So, ang idadagdag natin, magdagdag tayo ng asin para dagdag lasa. Yan, okay na yan. Kasi baka kulang pa yung lasa dahil medyo marami-rami rin yung gulay. Baka tumabang, pwede ka magdagdag ng asin. Yan, pampadagdag ng lasa. Pwede rin magdagdag ng konting magic sarap para malinamnam. Diba? Nakakaangat daw ng lasa ang magic sarap. Hindi po sponsored to, pero yan po kasi yung aking ginagamit sa pagluluto. Yan. So, ayun na. Kumulo na. Almost done.
Almost cook na itong ating gabi. Parang adobong gabi. Inadobong gabi. Diba? O, yan na. Kumukulo na. Luto na. Konti na lang. Pwede na kumain. Diba? O, yan na. Kakain na tayo. I-plating na natin siya. Lagyan na natin ng una yung karne, yung pork, yung ating kanin. And then, isusunod na natin yung gabi. Yan. Sabi nila ang gabi daw napakasustansya. Kaya, try nyo tong recipe na to. Kung gusto nyo lagyan ng gata, mas okay. Masustansya ang gabi, kaya lagi tayong kakain ng gabi. Buti na lang at may tanim po tayo. Yan. Makakain na natin siya. Diba? Nakatipid tayo ng konti. Pero hindi rin konti kasi laging meron eh. Lagi akong merong tubo eh. Parang unlimited nga eh. Kaya kayo guys, magtanim na rin kayo. Nakakatuwa. Pag kailangan mo sila, andyan na. Pipitas ka lang, makakapagluto ka na, diba? Iyan na siya. Ang sarap. Yummy. Healthy. Diba? Yung mga healthy food na dapat na kinakain natin. Lalo kung tayo ay nagkakaedad na, mga guys. Yan, kailangan magpaka-healthy na tayo. Yan ang ating gabi sa hardin. Thanks guys. Bye.